Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 14, talata 13 hanggang 21. Sa mabuting balitang ito, ating matutunghayan ang isang tagpo kung saan ang Panginoong Hesus ay nagdadalamhati sapagkat nabalitaan niya ang pagkamatay ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ay isa sa taong pinakamalapit sa ating Panginoong Hesus. Siya ay kamag-anak ng ating tagapagligtas. Sa katotohanan pa nga, sa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga ina, sila ay nagkatagpo na. Alam natin na si Juan Bautista ang kahuli-hulihang propeta na dumating sa espiritu ni Elias upang ihanda ang daraanan ng Mesiyas. Kaya naman sa tagpong ito, nais ng ating Panginoon na mapag-isa. Kaya sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ibig sabihin, nais niyang mag-isa. Nais niyang manalangin sa kanyang Ama, kumuha ng konsolasyon at magpahinga. Ngunit, nang mabalitaan ng mga tao na si Jesus ay umalis, sila'y naglakad mula sa kanilang bayan at sinundan ng Panginoon. Kaya pagdating ni Jesus sa lugar na nais niyang puntahan, nabantad sa kanya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Kaya't pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Kung iisipin natin, si Jesucristo ay may dinadalang pait at sakit sa kanyang damdamin, sa kanyang kalooban. Nais niyang mapag-isa, nais niyang manalangin. Ngunit sa tagpong ito, tila ba isinantabi ng Panginoon ang kanyang damdamin sapagkat mas malakas ang naramdaman niyang pagkahabag sa mga tao. Ang salitang habag sa Griego ay splanchnizomai. Ito ay isang termino na nagpapatungkol sa kaloob-looban ng tao. Lahat ng nasa loob ng tao. Kaya nga, ang habag sa Biblia ay isang karanasan na para bang bumabaligtad ang pinakakaibuturan ng Panginoon. Sa salitang Hebreyo, ang habag ay rahamim. Galing sa salitang ugat na rehem, ibig sabihin ay sinapupunan. Kaya nga, noong hubileyo ng habag ng Diyos sa panahon ni Papa Francisco, ay binigyan diing ito, na ang habag ng Panginoon ay katulad ng isang ina na nararanasan sa kailaliman ng kanyang pagkatao ang sakit na dinadanas ng kanyang anak. Ang habag ay nais ibalik ng Diyos sa sinapupunan ng kanyang awa ang kanyang mga anak upang likhain muli, sapagkat sila ay nawasak, sila ay nasadlak sa kadiliman, sila ay nagdurusa sa kanilang mga kamalian at kasalanan. Kaya nga si Jesucristo ay nasa ganitong tagpo. Masakit ang kanyang kalooban sa pagkawala ng kanyang minamahal na si Juan Bautista. Ngunit mas masakit at mas mapait ang nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao nang makita niya ang mga nilalang sa kanyang harapan. Kaya nga nung dapit hapon na, nagagambala na ang mga alagad. Sabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Paalisin niya na po ang mga tao papunta sa mga kalapit na nayon upang makabili sila ng makakain. At makikita natin dito na totoong ang habag ng ating Panginoong Jesucristo, rahamim, ay isang malakas na katunayan na ang mga taong ito ay kabahagi na ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi niya ninais na sila ay paalisin. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ang magpapakain sa kanila. Napakagandang larawan
na maaaring sa araw na ito, nakatingin ang ating Panginoon sa atin, sa ating mga pagkawasak, sa ating mga pait, sa ating mga kapaguran, sa ating mga sugat, sa ating kadiliman. At tinitignan niya tayo punong-puno ng awa at habag. Kung ano ang sakit na ating nararanasan ay kanya ring nararanasan. Kaya ayaw niya tayong ilayo sa kanyang sarili. Tayo ay kanyang kabahagi. At inuutusan niya ang kanyang mga alagad, ang simbahan, ang mga propeta sa panahon na ito, na pakainin ang mga tao. Huwag silang tignan bilang isang suliranin o problema na kailangang palayuin, kailangang itaboy. Ang lahat ay kabahagi ng Panginoon. At sa tagpong ito, ang mga alagad naman ay sinukat ang kanilang sariling kakayanan at nakita nila na wala silang lakas upang bigyan ng makakain ng lahat. Ang sabi nila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. At kadalasan tayong mga naglilingkod sa Diyos, tayong mga ministro ng simbahan, sa harap ng misyon na nakalantad sa harapan ng ating mga mata. Kung titignan natin ang ating mga sarili, sasabihin natin, kulang, hindi natin kaya. Wala tayong sapat na lakas at kakayahan. Ngunit sa mabuting balitang ito, may konsolasyon na dumarating. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, paupuin ninyo ang mga tao at dalhin ninyo sa akin kung anong mayroon kayo. At tumingala siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon. Nabusog at nakakain ng lahat. At nang inipon ng mga alagad ang mga lumabis, nakapuno pa sila ng 12 kain ng tinapay. Kung titignan natin ang ating mga sarili, totoo bang hindi natin kaya ang mga gawain, ang mga misyon, ang mga programa na nais ibigay sa atin ng Diyos upang mailapit sa Kanya ang napakaraming tao? Ngunit sa mabuting balitang ito, inaanyayahan tayo na huwag tignan ang ating mga sarili. Kung hindi tumungo sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Kaya nga sa mabuting balitang ito, maaari nating sabihin ang 2 bagay. Unang-una, tayong lahat ay mga nilalang na nakaranas ng habag ng Panginoon. Tayo'y kanyang pinatawad, pinagaling at iniligtas, ibinalik sa sinapupunan ng simbahan. Ikalawa, pinapakita ng mabuting balitang ito rin ang ating misyon. Kung paanong naibalik tayo sa sinapupunan ng Panginoon. Dadalhin din natin ang ating mga kapwa patungo sa pag-ibig at habag ng Diyos. Hindi sila itataboy. Hindi sila titignang suliranin o problema pabigat sa ating mga gawain. Kung hindi, titignan sila bilang kabahagi ng Panginoong Jesucristo. At sa ganung paraan, makikita rin natin na kabahagi natin ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.